Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong nasa ating screen. Grabe mga kababayan, itong sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada. Siya raw po ay disappointed. Dismayado raw itong si Jinggoy. Dahil ang susunod daw na hepe ng Philippine National Police ay itong si General Nicolas Torre III. Sabi po ng magaling na senador, he is not a good choice for the position. Hindi raw good choice for the position as a PNP chief itong si General Torre. Sabi po na itong mabuti nating senator, itong ating honorable senator. Ilang taon ba ito nakulong? Kung makapagsabi na good choice. Para namang parang ako kasi ang hirap magsalita kung ikaw mismo ay merong hindi magandang record. Di ba? Pwede tayong magsalita ng ganyan eh. Ayoko niyan. Dismayado ako, hindi ko gusto yan. Hindi good choice yan. Pwede ka magsalita nun kung ang tingin ng taong bayan sa'yo malinis. Kung ikaw ay talagang hinahangaan ng taong bayan, matutuwa pa sa'yo. Oo nga, tama si Jinggoy. Pero, mga kababayan, hindi eh. Meron kang bad record eh. So, bago ka naman sana magsalita ng mga ganyan-ganyan, good choice, bad choice, siguraduhin mo yung sarili mo na meron kang magandang imahe para naman na igalang ng tao yung inyong sinasabi. Kasi tingnan niyo mga kababayan tiningnan ko itong yung mga komento. Sabi niya ito, not a good choice for corrupt politicians. Tingnan mo, nasabihan ka patuloy na corrupt. Hindi gusto ito ng mga corrupt na mga politiko. Pero gusto ito ng mga mabuti ito para sa mga law-abiding Pilipinos. Bad choice para dun sa mga corrupt na politiko. Nasabihan ka patuloy na corrupt. Sa inyo, not good. But for the President and majority of the Filipinos, like and love soon PNP Police Major General Nicolas Torre. Sa inyo lang. Ikaw lang, Jinggoy. Opinion mo yan eh. Sarili mong opinion yan eh. Pero, majority of Filipinos, talagang gustong-gusto si General Torre. Ewan ko kung nakapagpalit na si General Torre ng cellphone. Kasi nung nabalitaan, nung nag-announce po si Bersamin na siya ang susunod na PNP chief, umuusok po ang cellphone eh. Tinadtad po ng ng calls, ng messages. Siya na nga yung nagsabi, nag-post na nga siya, guys, text na lang kasi umuusok na yung cellphone ko. Ibig sabihin, maraming natuwa. Ang mga hindi lang natuwa, sabi nga dito, ay ang mga corrupt na mga opisyales at yung mga kampe doon sa mga sumisira sa gobyerno. Ayan yun, ito, sabi tuloy, pakinggan mo Senator Jinggoy, makinig ka. You are not a good choice, Senator. So you have no moral values. Grabe naman. Ito yung sinasabi ko. Mga kababayan, bago ka magsalita, tingnan mo muna yung sarili mo. Bago ka magturo, tingnan mo muna yung sarili mo kasi every time na nagtuturo ka, nasaan na ba yung kamay ko? Yan. Every time na nagtuturo ka, apat yung daliri na nakaturo sa'yo. So, wag ako magsalita ng mga hindi good choice, bad choice. Ba't ikaw ba good choice? You are not a good choice, Senator. You have no moral values to say that. Bakit nasabi ng ating kababayan? Kasi nga di ba nagkakaso, corruption. Sabi niya, inabsuelto naman ako Pero hindi Madali lang magpalusot Basta mapera ka Saka may usok Sus naman.
Ha? Oh, he is also not qualified as senator, got plunder case. Oh, Mr. Plunder. Oh, ang hirap talaga magsalita, mga kababayan, na mga ganitong lalabas ka ng opinion. Lalo na kung ikaw ang may dumi. Di ba ganito nga yun eh. Nakita niya yung kapitbahay niya. Ay, ang dumi-dumi naman ng neto, ng pader nila. Kasi nandun siya sa bahay niya, sa loob siya ng bahay niya, nakita niya. Ang dumi naman ng bahay nung kapitbahay ko. Ba't hindi niya man lang malinis-linis? Ang dumi raw eh. Nung lumabas siya, nakita niya, teka, ba't ang linis? Yung pala, madumi, yung bahay, yung salamin niya. Oh, ganun yun. Bago ka tumingin sa iba, tingnan mo muna sarili mo. Wala ka nga daw moral values para sabihin yan, Senator. Oh, ikaw ang dapat hindi fit for Senator. Oh, ikaw lang yata, Senator Estrada, ang walang believe kay General Torre III. Even Senator Lacson approved kay General Torre. Oh, di ba? Senator Lacson, dating PNP chief, believe kay Torre. Ito lang si Jinggoy talaga eh. Ang ayaw eh. At ano ang dahilan niya? Pakita ko sa inyo, mga kababayan ha. Hindi raw good choice etong si Nicolas Torre III para maging PNP chief. Bakit daw? Dahil ito, for me, that is not a good choice. Sa'yo lang. Wala kaming pakialam sa'yo. Basta kung ayaw mo, diwag. Basta sa amin, gusto namin. Kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Hindi raw good choice. Dahil daw ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganting chief PNP. Si Torre patuloy ang pinapalabas ng arrogante. Ha? Dahil daw kini-question niya yung mga nagawa ni Torre. O dahil nga ito nga sakay sa eroplano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung pagkakahuli kay Kibuloy. So mga kababayan, medyo red flag ito, mga kababayan, para sa mga sumusuporta sa gobyerno. Sa sinasabi nito, mga kababayan, nakikita natin na isa ito susuporta para hindi ma-impeach si Sara Duterte. Sigurado yan, mga kababayan. Pasalamat lang siya kasi yung term niya may 3 taon pa. Sa sinasabi mo, sana magising ang taong bayan at magaya ka dun sa kasama mo na nakasuhan din. Na hindi ka na manalo sa susunod na eleksyon. So ang sabi niya, ito raw si Nicolas Torre III ay arrogante. Panoorin natin, mga kababayan, etong Senate probe sa pagkakahuli kay Duterte. Panoorin nyo, mga kababayan. Panoorin nyo. Bilisan na natin. Bibilisan ko to. Para yung playback speed, bilisan natin. Para mabilis matapos. Okay. So yung binilisan natin. Tingnan nyo, panoorin ninyo kung sino ang arrogante dito sa hearing na ito, at tingnan ninyo kung talaga bang arrogante etong si Major General Nicolas Torre III. Panoorin nyo. Panoorin natin pala. Sama-sama natin panoorin. Tingnan ninyo kung sino ang arrogante. Siya ba? O si Nicolas Torre? Kasi binabasa ko dito, yung standard operating ng PNP, ang liwaliwanag naman no torture, no force, no violence, threat, intimidation, or other means to vitiate the free will to be used against the arrested person. Di the more so, yung mga kasamahan ng arestado. Sabi mo nga, ikaw na nag-admit forcefully. Talagang you used force. Bawal po yun. Ma'am, it is, I placed E.S. Mijaldea under arrest for obstruction of justice. Sabi nga ni Senator Jinggoy, hihilain mo pa. Yes, ma'am. I did, because I have to get into their heads to make it very, very clear to them that we are already very, very serious of loading the president. Una naman, General, pinapaliwanag mo, pero bawal ang paggagamit ng dahas, ng pananakot, ng intimidation, or any other means. Ang liwanag nasa kapulisan yan Just to be clear, operationally, there was obstruction of justice. It was the decision call of General Torre to place him under arrest for obstruction of justice. Now let us separate what happened to the president. You are talking about Attorney Medialdea? Yes, ma'am. Paano yung iba? No one else was armed, ma'am. Yung attorney? Teka lang, bagalan natin konti. Sobrang bilis naman. Bagalan lang natin ng konti. Mga 125 para yan.
Para hindi naman masyadong mabilis. Okay, tuloy natin. Wait. Yung abogado. If I may, Senator Amy. Yes. Madam Chair. Ayan. Sino yung kinaladkad nung isang pulis? Yung security na nakaitim. I think it was General Torre na hinila yung isang abogado. Dalawa yun yung abogado, hinila yung upuan, di ba? Tapos yung nakaitim na si Q, kinaladkad din. Ito yung yung napanood natin na Senate probe na mukhang pinagtutulungan si General Torre ni Amy Marcos at ni Jinggoy Estrada. Pinagtutulungan mga kababayan. Pero pagmasdan nyo si Torre kung paano sumagot. Yan ba ang arugante? Kayo ang mga kababayan, kayo ang humusga. Sino ang mas arugante? Si Amy, si Jinggoy, o si General Torre? Panoorin nyo mga kababayan. Dito natin makikita yung sinasabi ni Jinggoy, arugante raw, kapal na mukha. Sino ang mas arugante? Ayan sa ginawa nila dyan. Si Attorney Del Gra, sir, because he is next to be arrested. And because of that, the former President PRRD saw that I'm already that serious. And he said, he prevented the situation from further deteriorating and escalating. So he said, let's go. Isn't he entitled to a counsel of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours, he was there. Oh. Can't he speak to his client? Bigla nyo na lang... They are there for 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? They are there for 12 hours, speaking to each other, sir. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, General Torre? That is a decision, that is my call, sir. That is my decision, considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout the time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours General after Torre, ganito, the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney? In addition to the immediate family, the President also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Abogado yun eh. Actually, sir, first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the President that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya sa Netherlands? Hindi naman dito tinry eh. Hindi naman dito kinasuhan eh. Sa ibang bansa eh. Oh, bakit hindi niya man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Okay. Sa tono pa lang ng boses, makikita nyo na kung sino ang arogante. Diba? Sa tono pa lang ng salita, kitang-kita na natin kung sino ang arogante. Our mission at the time, sir, is to deliver him to the body who issued the warrant, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Nanggaling ako dyan. Tapos ito, hindi naman nakakulong. Again, I am not defending President Duterte. I'm just explaining the rights of an... Hindi niya raw dinidepensa. Uror mo! Hindi niya raw dinidepensahan. Ano ginagawa mo? Opinion mo lang yan? Wow! Wow! Hindi niya raw dinidepensahan. Ano tawag dyan? Ano yan? Concern ka lang? Sinungaling pa. Arrogante na. Sinungaling pa eh. accused. Because naging akusado rin ako. And I don't want that to happen to anybody else. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang sa mga dating presidente dahil naranasan namin yan. Nung kinulong po yung tatay ko, ganun din. Walang respeto ang mga polis na amin. Porket nawala na ba kami sa kapangyarihan, ganun na lang. Matanong ko naman sa General, wag naman po sana mangyari, God forbid. Sa pag sinapit ng ni President, sumapit ng ganitong sitwasyon si Presidente Marcos, gagawin mo rin ba yon sa kanya? I hope not. Okay, so yan yung hearing nung ginawa ni Amy Marcos nung naka-suspend ng Senado na binigyan ni Chis Escudero ng pagkakataong pang-hearing. Pero itong impeachment trial ni Sara Duterte, minove
Dahil naman yung mas importante. Isa pa rin to si Escudero Tolonges eh. So yan mga kababayan, ang kapal na mukha na magsabi na ito raw si General Torre ay arogante, kung panonoorin mo yung video, ang lumalabas na arogante ay kayong dalawa ni Amy Marcos at ikaw, Senator Jinggoy. Kaya maraming galit dito eh. Sa totoo lang mga kababayan. Kasi kung magsalita, parang ang tingin niya sa sarili niya sobrang linis. Makapagsalita ka na arogante? Hindi good choice? Bakit ikaw good choice ka ba? Ito mismo mga kababayan natin, ang nagsasabi, yan nga halos lahat nga galit na galit sa'yo takot lang kayo. Disagree, rather he is the good one. As your brother put it. Kaya alam mo, Senator Jinggoy, sa totoo lang, kahit pa sabihin mo na hindi good choice para sa'yo, sa amin good choice yan. At kung iyong opinion ay sinasabi mo nga na arogante kaya hindi pwedeng maging PNP chief, wala kaming pakialam dyan sa opinion mo. Sarilinin mo yung opinion mo. Kasi makikinig lang kami doon sa may moral values na pag nagsalita, maniniwala kami. Kasi yung imahe maganda na pwede namin paniwalaan. Pero coming from you, nako po, Diyos ko. Di na oy. Hindi na oy. So ayan mga kababayan, na-share ko lang. Hindi raw good choice si Nicolas Torre III para sa PNP chief. Sabi nung good choice. Hindi pala, sabi nung bad choice. Sabi nung ating mga kababayan. Kasi bago ka magturo, tingnan mo muna sarili mo. Bago ka magbitaw ng salita, tingnan mo muna sarili mo. Kasi bumabalik sa'yo yung sinasabi mo. Alright, so ilong po na mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.